nagalit ka sa akin. Hindi na niya ako maalala eh. Sinayang lang natin yung pagkakataon eh. Wala rin naman pala akong mapapala. Mikoy! Ala! Mikoy! Tumahimik kayong dalawa! Tumakas na tayo. Ituloy na natin yung pagkukunwari natin bilang mag-asawa. Gawin mo to para kay Cindy. Mahal ko ang pamilya ko, ang asawa ko si Bessie. Mahal ko ang lahat ng pinagsamahan namin. Subukan na natin makihati kay Ophelia. Maayos na lahat ng to. Magmamakaawa ako sa'yo. Ituloy na lang natin yung pagkukunwari natin hanggang mamayang gabi. Pagkatapos, pwede mo nang iuwi yung anak mo. Sigurado ka? Isa pang uto-uto. Ang sabi ko naman kasi sa kanya, huwag siyang magtiwala sa babaeng yun. Huwag naman po sana. Pero masama po ang kutob ko eh. Baka po may nangyari sa kanya. Oo naman, Andrew. Janet, sobrang salamat sa pagtupad mo sa usapan natin. Bayad ako, di ba? So, paano? Isang kampay para sa pagtatapos ng problema mo? Mali kayo ng taong tinalo. Kaya ngayon, matutuluyan na kayo. Cheers! Ano to? Ano ginawa mo sa akin, Janet? May usapan tayo. Ano pa? Di inisahan ka. Ano ba, Janet? Pinagpatiwalaan kita. Bakit ako nahihilo? Tama mo ako! Pagkatapos ng gabing ito, magiging bagoong na kayo. Hindi! Ay, ma! Maghiwalay na tayo. Mag-ingat ka. Ha? Halina, sige na. Anong ginawa mo sa daddy ko? Tumabot ka nga dyan! Lara! Diyos ko! Tigo! Tigo mo ako. Hiya ka, ha? Ikaw ang tuturuan ko ng leksyon. Tigo mo kita. Saan yung Ophelia lang dyan? Hindi mo makakataka sa akin. Tigo, tulungan mo ako. Ano nangyari sa'yo? Natamaan siya ng bago. Dali natin siya sa ospital. Leandro! Si Janet, niloko niya ako. Tinakaw na si Lara. Kinuha niya sa akin. Ba't pinainom sa akin nung niloko? Sigurado ba kayong walang Janet Perez na naka-check-in dito? Sorry po, hindi po kami nagbibigay ng information tungkol sa mga guests namin. Marami na kaming pinuntahan at marami pa kami pupuntahan. Huwag mo kasi ng oras namin. Anak, sorry ha. Hindi ko sinasadya. Ang sakit po ng ulo ko. Cindy? Hindi po Cindy ang pangalan ko. Lara po ang pangalan ko. Ophelia, napaka-inutil ko. Nawala na naman ang anak natin. Sorry, ang dami kong kasalanan talaga sa'yo. Tara na tayo na, Leandro, ha? Janet? Leandro? Bessie? Anong ibig sabihin nito? Anong pangalan mo? Lara po. So, naalala mo na ba ang lahat? Anak, ako to. Ang nanay mo. Hindi po kayo ang nanay ko. Ophelia po ang pangalan ng nanay ko. Akala ko si Janet ang matatagpuan ko dito. Bessie, Ikaw pala, Ophelia. Ikaw na ba ang bagong kabit ng asawa ko, ha? Walang yaka? Bessie, mali iniisip mo. Wala kaming ginagawa ni Ophelia. Sinungaling ka? Akala ko pa naman, ikaw masusurpresa ko dahil nakakalakad na ako. Noon pala ako ang gugulatin yung mga hayop kayo! Bessie, nagkakamali ka. Pinapunta ako ni Janet dito para ibalik si Lara. Saan? Pero niloko niya ako. Butin lang si Maklolo si Ophelia. Kung hindi siya tumating, baka patay na ako. Bessie, maniwala ka. Nagsasabi kami ng totoo. Hindi kaya ng konsenso, kaya iniisip mo. Isa ka pa? Bagay nga kayo ni Leandro. Dahil magaling kayong gumawa ng storya. Oo, pilay ako pero hindi ako tanga. Hindi ako kagaya mo na pumapatol ka sa may asawa, malandi ka. Hindi, Bessie, tama na. Andito ako para kay Lara, hindi para kay Leandro. Ophelia po ang pangalan ng nanay ko. Ibalik niyo po ako sa kanya. Gusto ko po siya makita. Pero anak, di ba sabi mo, di ba ako yung mommy mo? Remember yung mga dolls, yung mga damit. Anak, yun yung alalahanin mo kung gaano mo ka-love si Mami Janet. Ayoko po sa inyo. Kahit po kayo ang tunay kong nanay. Ayoko pa rin po sa inyo. Gusto ko pa rin po sa nanay Ophelia ko. Ayoko! Hindi kita ibibigay kay Ophelia, ha? Ako ang nanay mo. Galing ka dito sa matris ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ako ang masusunod. Sa akin ka sasama. Sorry, anak. Sorry, hindi ko sinasadya. Sorry. Janet,
Tama na nga yung drama nyo. Baka mabutan tayo ni Leandro at Ofelia dito. Lara! Lara! Lara, bumalik ka dito! Ani, tingin mo. Magagawa pa kitang lokohin ngayon nawawala ang anak natin. Meron kayo naayos na transaksyon dito. Hindi kita niloloko. Hindi kita kayang lokohin sa oras na to. Eh, di ba nagawa mo na nga yun noon? Sumiping ka kay Janet habang nagluluksa ako sa pagkamatay ng anak ko! Bessie, tama na yan, ah! Ano ba? Hindi ba pwedeng si Lara munang isipin natin ngayon? Hindi ba pwedeng unahin na lang muna natin ang anak natin? Sige, titigil ako. Pero hindi ibig sabihin nito na nagpauto ako sa paliwanag nyo. Nasaan si Cindy? Nasaan ang anak ko? Nawawala si Cindy kasama si Janet. May pinainom siya sa akin, kaya naisahan nila ako. Tapos may kasama siyang lalaki, may baril. Kaya hindi kami makaporma. Lara, bumalik ka dito! Lara! Lara! Hoy! Nasaktan ka ba? Turo mo kay Mami ano masakit. Ay, nako. Paano kung nasagasaan kita? Ay, di ako napiresyo. Walang niya ka? Anak ko pa yung may kasalanan, ha? Eh kung ikaw ay nasagasaan ko, ha? Ay, Bobo ka. pinagpabaya. Ano? Janet! Si Lara inimatay. Lara! Dahilin natin siya sa kotse. Lara! Lara! Dalihan mo, Digoy. Ano ba? Bilisan mo. Bilisan natin. Kailangan na nating mahanap ang anak ko. Masyado nang maraming nawala sa akin at hindi ako papayag na merong pangkukuhang iba sa anak ko. Bessie. Honey. Bessie! Look at me! Walang kaming ginagawa masama. Okay? Please. Huwag ka nag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. At kung may plano ka sarili mo, makipagtulungan ka na sa amin ni Ofelia. Kung may sarili kang plano, baka lalo lumala ang mga sitwasyon eh. Hinding-hindi ako makikipagtulungan sa ahas na yan. Kung gusto mong sumama kay Ofelia, bahala ka. Ituloy niya yung paglalandian yung naudlot dyan sa kabit mo. Bessie! Ofelia? Ofelia, magkasama kayo ni Leandro? Akala ko ba? Huwag ka mag-alala, Andrew. Iba rin ang akala ko eh. Dahil hindi ko rin naman alam na kasama pala ng asawa ko yung si Ofelia. Sa iisang kwarto. Honey, tigil mo yung sinasabi mo. Walang katotohanan na sinasabi mo. Tigil mo na yun, baka lumala lang ang sitwasyon eh. Andrew, huwag kang maniwala kay Bessie. Mali lang yung hinala niya. Maniwala ka sa akin, wala kami masamang ginagawa ni Leandro. Sa'yo may tiwala ako. Andrew! Pero dito wala! Andrew, wag! Andrew, tama na! Andrew! Andrew! Tama na yan! Tumigil na nga kayo! Andrew, walang dahilan para gawin mo yan! Andrew! Pa! Andrew! Tumigil na kayo! Nagkakagulo na nga! Dumadagdag pa kayo! Sir, siya po yung kasama nag-check-in ng babaeng pinatay. Ho? Pinatay? Si Alma? Pinatay ni Digoy si Alma? Indigoy? Indigoy, tauhan ni Janet yun eh. Siya ang tumulong kay Janet para makuha si Cindy. Ang ibig niyo bang sabihin nasa kami ng mamatay taong anak ko? Ako sana walang mangyari masama kay Cindy. Pasensya na kayo, ma'am. Kailangan namin kunin yung statement niyo tungkol dun sa nangyaring patayan. Sir, alam ko naman ho yung procedure nyo na yan. Pero baka naman ho pwede na wag ho muna ngayon kasi nanganganib po ang buhay ng anak namin eh. Brad, ako na mananagot sa kanya. Kumilos na lang tayo. Magtulog-tulog sa paghanap sa bata. Sir, salamat. Oh, sir. Tawagan mo.
Anak, gising na. Nag-worry na si Mami. Gising ka na. Please. Sa buti pa nga walang malay yan eh. Hindi matuloy-tuloy mga plano natin. Kebs ko, walang kwenta yung mga plano na yun kung nasa peligro yung buhay ng anak ko. Anak, gising na. Pairalin mo yung pagiging nanay mo kung bumalik ka sa kulungan. Kung gusto mo iligtas ang anak mo, iligtas mo na yung sarili mo. Kuya, tama na. Nag-aalala na ako sa anak ko eh. Kailangan na natin ng tulong. Umuwi muna tayo sa amin. Magmanayo ka na muna dyan. Sige na. May itsura ka nga sana, pero buopol ka pa rin magtrabaho. Siguro nahanap na nila yung bangkay na ex-jowa mo doon. Nadamay patuloy si Janet at si Lara dyan sa kasalanan mo. Sumusunod lang ako sa anak mo ha. Kung sabit ako, sabit rin si Janet. Tama na ang sisihan, Nay. Digo, hindi tayo magpapahuli sa kanila at walang makukulong, walang babalik sa kulungan. At hindi nila makukuha sa akin si Lara over my dead, sexy body. Eh di ba sabi mo, bumalik na ang alaala niya si Lara? Eh di paano yan? Monster mom ka na naman dyan sa tingin ng batang yan. Dead man na. Ang importante, nasa poder ko yung anak ko. Saka ko na uli isipin kung paano ko siya papaamuin uli sa akin. Janet, hindi tayo pwede magtagal dito. Imposibleng hindi tayo matiktikan ng mga pulis. At lang? Wait ka nga muna dyan. Pagkagising ng anak ko, sisibat tayo agad-agad. Huwag naman sana na may masamang nangyari kay Lara. Okay na si Leandro ang unang makahanap sa kanya, basta sana ligtas siya. Si Leandro na naman. Abantiwala sa akin na mahanap ko si Lara. Ophelia, ang dami kong ginagawa para sa'yo. Pero hindi ko pa rin papatayan sa sarili ko. Parang kulang pa rin. Andrew, bakit ka ba ganyan mag-isip? Nagsiselos ka pa rin ba kay Leandro? Ayokong maniwala sa sinabi ni Bessie kanina. Pero ngayon ramdam ko na eh. Lalo nang pinagtatanggol mo pa siya kanina. Pinigilan ko lang kayo. Gusto ko lang na maghanap na tayo kay Lara dahil kung tumahimik ako, andun pa rin tayo sa resort hanggang ngayon. Bakit ganun? Kaya mong gawin ang lahat sa ibang tao. Pero sa akin hindi. Andrew, alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin si Lara, di ba? Alam mo namang si Lara ang buhay ko. Alam ko naman na mas priority mo si Lara kaysa sa akin. Pero yung unahin mo yung kapakanan ni Leandro, parang sobra na yata yun. Andrew, hindi totoo yan. Naniniwala ako na balang araw mapapatunayan ko rin sa'yo na mahal kita. Napakasama talaga ni Janet. Pinadala sa akin yung 5 milyon, tinangay, tapos gusto pa akong patayin. Eh mabuti pala dumating si Ophelia. Eh ano nga ba naman kasi magagawa ng imbalido mong asawa? Bessie, akala ko ba maintindihan na tayo? Mag-focus tayo sa paghahanap sa anak natin. Siguraduhin mo lang na maibabalik mo sa aking ligtas ang anak ko. Dahil kung hindi, Leandro, hindi kita mapapatawad. Oh, bakit ka umihinto, Leandro? Kailangan natin habulin sila Janet, makakawala yun. Gagawin ko ang lahat para mahanap natin ang anak natin. Pero huwag kang umasa, mabubuo pa tayo sa pamilya. Dahil pagkatapos nito, mahanap natin si Cindy, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Bakit sumusuko ka na? Ha? O baka naman nagigilty ka? Umamin ka nga sa akin? May ibang babae ka na bang mahal kaya ayaw mo na sa akin? Ano ba naman kayo? Pwede ba tumigil na kayo?
Bessie, pagod na ako. Sa kakapaliwanag sa'yo, wala ka rin naman tiwala sa akin eh. Nagawa mo na akong lokohin nun. Hindi imposibleng hindi mo pa rin magagawa yun sa akin ngayon. Tiniis ko na yun, Bessie. Pinagsisihan ko na lahat ng kasalanan ko. Ginawa ko ang lahat. Iniintindi kita. Pero ngayon, hindi mo ako maintindi. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ko alam, Leandro. Naguguluhan na ako. Siguro nga, mas mabuti muna maghiwalay muna tayo. Janet, wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis. Ay, nako, Digoy. Ang kulit-kulit mo talaga, no? Ilang beses ka pa inirin ng nanay mo, ha? Hindi nga tayo aalis dito hanggat hindi gising si Lara. Bitbitin mo na yung anak mo. Kasi kung hindi, baka tayong bitbitin ng mga pulis. Ate, wala paling maray si Lara. Ate, taas pa rin ang lagnat niyo. Mabuti pa siguro dali mo na siya sa ospital. Anak, ayaw kitang pressurein. Pero kailangan mong magdesisyon. Delikado ang lagay ni Lara. Pero delikado din kapag nagtagal pa kayo dito. Mas madali kami matutuntun kapag nagpunta kami sa ospital. Aalis na lang siguro kami. Lalayo. May pera pa naman dyan eh. Ipapagamot ko na lang sa malayo si Lara. Huwag ka magkalala, Ophelia. Hindi tayo titigil hanggat di natin sila nakikita. Andrew, maraming salamat ha. Alam ko, minsan napaparamdam ko sa'yo na binabaliwala kita. Pero hindi ka pa rin sumusuko. Dahil mahal kita, Ophelia. Kaya naisip ko rin na hindi yata tama na umaasa ako na may kapalit. Andrew, alam mo, tinatanong kong malaking utang na loob ang lahat ng kabutihan mo sa akin. Naniniwala ako na balang araw mapapatunayan ko rin sa'yo na mahal naman talaga kita. Actually, Ophelia, iniisip ko rin na kapag nakita mo si Lara, kapag nagkasama na kayo, baka lumayo muna ako sa'yo. Ha? Andrew, bakit? Paano na yung mga plano natin? Ophelia, ayoko namang gawin yung plano natin na hindi ka sigurado. Ayoko ipilit sa'yo yung mga bagay na hindi mo gusto. Gusto kong pag-isipan mo, Ophelia. Hello? Oh, sige. Ophelia, nakita na daw ng mga pulis si Janet. Andiyan yung mga parak. Janet, kailangan nating umalis. Ngayon na. Teka lang, hindi pa ready yung anak ko. Pero ate, wala pa rin malay si Lara. Tsaka baka mahirapan kayong makatakas dahil sa kondisyon niya. Ate, iwan mo na lang siya sa amin. Ayoko. Hindi ko iwan ang anak ko. Ayoko malihi sa kanya. Ang dami ko na sinakripisyo para lang makasama ko si Lara. Anak, alam ko mahal na mahal mo ang anak mo. Pero kailangan mo magsakripisyo. Nanay ka. Kung kinakailangan, iwan mo na si Lara. Ate. Janet, mamili ka. Isasama natin si Lara o hindi? Digoy! Janet! Huwag na kayo magtakatumakas! Sumungo na kayo ng mahinaon!
kita kasi hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ko maging malaya para lagi kitang makikita. Mahal na mahal kita, anak. Janet! Halika na, wala na tayong oras! Nay, kayo nang bahala sa anak ko, ha? Sige na. Ate, tumakas na kayo. Sige, isa mo na, ate. Ate, talihan mo na. Janet, mag-iingat ka. Tumakas na kayo. Janet, hindi ka na! Huwag ka na umiyak! Baka abutan tayo ng mga parak! Tigoy! Bilis! Gusto kong balikan ang anak ko. Janet, kalimutan mo na si Lara! Mapapahama ka lang sa anak mo eh! Karma mo siya! Huwag mo pagsalitaan ng masama ang anak ko. Baka nakakalimutan mo lahat ito ginagawa natin para sa kanya. Wala akong pakialam kung sabihan nila masama akong tao. Magkikita nga kayo ng anak mo, pero mahuhuli ka rin. Huwag kang handa nga, Janet! Dapat kasi hindi ko siya inabandon eh. Di sana hindi ko kailangan tumakbo magtago. Wala sana akong kaagaw sa kanya ngayon. Siguro ang saya sa amin na saya-saya namin mag-ina. Tama na nga, dahil mo dito. Tigil! Huwag ka na lumingon. Janet! Halika na! Bilis! Bilis! Anong nangyari sa anak ko? Ang sabi po sa akin ni ate, nauntog daw po siya nung papunta sila dito. Nung dumating po sila dito, wala na siyang malay eh. Lara, anak. Gumising ka na, alis na tayo. Ayaw niya magising eh. Dadali ko sa ospital. Sige. Sir, tara. Dahan-dahan! Ang sakit ng sugat ko! Dakplis lang yan. Malayo sa bituka. Aba, buti naman ayoko pa mamatay, no? May reunion pa kami ng anak ko. Kailangan linisan yan. Dito sa bahay ng kaibigan ko, kay Estong. Tara. Aray! Halika, bilis. Sakay, bilis. Napaka-walang kwentang ina talaga ng Janet na yan. Kung sana kasi dinala niya kagad si Lara sa ospital, eh di sana hindi nagkaganito eh. Baka natakot na siyang mahuli. Kaya yan, nagipit na siya. Tulad yung dalawang babae. Mas iniisip niyo pa ang ibang bagay kaysa kapakanan ng anak natin. Sino po sa inyo ang magulang ng pasyente? I'm her mother. Nanay. Excuse me, Doc. Ako po yung ama ng bata. After a series of tests, ay may nakita kami na muong dugo sa utak ni Lara. Ano hong ibig sabihin nito? Kailan ho siya magigising? Anong sakit niya? Your daughter is in state of comatose. Kalimutan muna natin yung Leandro. Mas kailangan nila tayo ngayon. Anyway, pag natapos na naman yung problema natin kay Lara, baka lumayo muna ako kay Ophelia. Pag-isipan mo yun, pare. Baka pagsisihan mo. Ophelia, maayos ang buhay ni Sandy nung nasa amin siya ni Leandro. Kaya kung talagang mahal mo siya,
ibibigay mo sa kanya ang buhay na mas maganda para sa kanya. Bessie, mas kilala ko si Lara. Alam ko kung anong makakabuti at makakasama sa anak ko. Alam kong nag-aalala kayo para sa bata, pero hindi makakabuti itong nag-aaway kayo sa harap ng pasyente. Tama na yung arte-arte mo. Walang lason yan. Simula ngayon, ako nang masusunod. Mga! Natandan mo si Alma? Kung ayaw mong matulad sa kanya, tumino ka, Janet. Ma'am, wala po kasi dito si Sir Leandro eh. Pumunta po siya dito kagabi pero umalis din po. Marami po siyang dinalang damit nung umalis siya eh. Ito po, may binilin po siyang sulat. Ibigay ko daw po sa inyo. I'm sorry to disappoint you, but I feel like my relationship with Bessie is not worth saving. Lalo na wala siyang tiwala sa akin. You don't really have to prove yourself to us, anak. Sorry kung hindi ko masuklian yung pagmamahal na binibigay mo. Sinusubukan ko naman eh. Kahit man magkalayo tayo, at kahit may makilala pa tayong iba, kung tayong para sa isa't isa, mangyayari yun. Sagabal ka sa plano ko, Digoy. Kaya whether you like it or not, break na tayo. Babu. Saan ka pupunta? Takasan mo ako. Sa'yo